Kada, let's please welcome our inspiring Dear Kada couple, Teacher Rachel and Captain Jerome Hakuba. Good morning and welcome po sa Kada Umaga. Bago po ang lahat, Captain Jerome, kami po ay lubos na humahanga sa tapang, sa dedikasyon at sa pagmamahal na ipinakita niyo po sa ating bayan. Self-sacrifice po talaga ang ginagawa ng bawat sundalo para sa bayan. Maraming salamat po sa pagpunta niyo dito. Thank you. Teacher Rachel, hello po. Good morning. Good morning po. Talaga naman pong nakaka-touch ang inyong love story. Thank you. Oo. At saka, ang nangyari din kay Teacher Rachel, no? Hindi rin na basta-basta. Kasi, nung una po, di ba, Teacher Rachel, kayo po ay nireto ng inyong kaibigan, kay Captain Jerome. Yes. Bakit po nung umpisang-umpisa pa lang, talagang mahilig na po talaga kayo sa men in uniform? Actually, ma'am, hindi naman po. Pero nung bata pa po kasi kami, may mga dumadaan pong sasakyan na nakasakay yung mga sundalo. So parang hanga ako sa kanila kasi during that time, parang hindi ko ano kayang ginagawa. So parang nag-wonder ako. Sabi ko, kung magkaka-boyfriend kaya ako ng sundalo, ano kayang feeling? Parang ganon. So sabi ko, if ever man na magkaroon ako ng boyfriend ng sundalo, so siguro po ibibigay ni God, parang ganon. So nagkataon naman na siguro yun na yung time na sinagot ni God yung hiningi ko na if ever matry ko magkaroon ng boyfriend na men in uniform. Oo nga. So talagang sinunggaban nyo na talaga yung pagkakataon nung sinabi ng kaibigan ninyo na meron akong kakilala. Actually, hindi naman po, ma'am. Through text lang din kami nagkakilala and then... Through text? Opo, textmate lang po At kami. kayo naman, Cap, talagang ano na rin kayo, open kayo na makilala si Teacher Rachel. Ano po ba yung naka-attract sa inyo sa kanya? Yes, ma'am. Kasi sabi ko, ma'am, bago mag-25 years old na ako, dapat may asawa at anak na ako. Oo. Yung pinakita ng kaibigan ko nga, yung litrato niya, ay yun yung naka-attract sa sabi ko, sabi niya may number ako niyan na sir, sabi ko, pwede mahingi. So, yun, doon sabi nung una, yung hindi ako yung pinakita nung una. Sino yung una May ibang type siya. Hindi, meron kasi nga activity doon sa area po namin na may isang babae doon na sinasight-sight ko din. Pero sabi niya, Brad, wag na yan at may-ari na yan, sabi niya. Ito meron akong i-rereto sa'yo. Ito may picture ako. Yun, pinakita niya sa akin. Sabi ko, sino yan? Artista ba yan? Maganda nga ni Teacher Rachel. Hindi sir, ano to, ang kababayan natin. Sabi ko, pahingin ng number. Sabi niya, sige sir, may number ako. Yun, ang binigay niya sa akin yung number. At nag-text na kami hanggang sa nagka-developan. Pero hindi kami nagkikita pa noon, mga 3 months na hindi kami nagkita noon. Text lang hanggang, every... Hindi man lang phone call. Balita ko nga. Phone call. Pati phone call. Phone call. Tawag-tawag. So parang naka-LDR kayo for 3 months? Opo. Bakit hindi kayo nagkikita noon? Nasa operation kasi ako noon, ma'am eh. Naka-deploy kami sa Bukid. Tapos, kada duty ko sa post, yun, hanggang alas 4 na madaling araw kami nagtatawagan. Ang cute naman. So, Sumasama sa Sabi nga, di ba, sabi nga ni Cap mismo, walang kasiguruduhan ang buhay ng isang sundalo. Pero ikaw, Teacher Rachel, hindi ka nag-alinlangan dahil alam naman natin na mapanganib talagang, likas na mapanganib ang kanilang ginagawa. Oo. Noong time na yun, ma'am, na nakilala ko siya, parang wala pa sa isip ko. Yung akin, kasi medyo bata pa ako, parang boyfriend lang yung gano'n yun sa akin na ano. Pero nung after graduation niya na a-assign na siya sa Mindanao, doon ako nag-worry na baka ano mayay. Kasi nga time na yun, yung Mindanao yung medyo magulo. At maraming mga ano din. So sabi ko, bago siya na-assign, sabi ko mag-ingat ka doon.
So yun na pala yung last namin na pagkikita kasi after nun na ano na siya, na-disgrasya. Oo. Ito yung, nung dineploy po si Cap, mag-asawa na po kayo, no? Yes po. Ano? May 2 anak na kami, ma'am. May 2 anak. Ay, isa pa lang pala, sorry. Nabuntis ako. Dalawa na. Yan. Nakakatawa. Wala sa labas. Hindi mo nakita si Yana eh. Isa pa lang. Buntis ako kay Yana. Schooling ako kasi noon. Oo. Oo. Pero kamusta po ang, pinahirapan ka po ba ni Teacher Rachel nung nililigawan niyo siya? Actually, hindi ako nang ligaw. Ay! Wow! Walang ligaw na nagana. Ano po ang, paano Walang ka po ligaw. niya? Doon pa lang, ma'am, sa phone call, nagka-MU Kwento-kwento lang MU na kami. Parang meron na ding feeling sa isa't isa. And then after no nag-meet kami bago siya pumunta dito sa Maynila. Ayun, Kasi walang ligawan nang nangyari, ma'am. Kasi pero yung pagsagot niya sa akin, dinala kasi siya doon sa amin sa Guimaras. Tapos nag-usap kami ng ano ko doon, ng mga ROTC officers ko doon, mga junior officers ko. Oo. Ngayon, sabi nila na, sir, sino yan? Sir, sino ko kasama? Sabi ko, girlfriend ko. Sabi niyo, girlfriend? Sabi niyo, parang, sabi niya sa akin, sakyan mo lang. Girlfriend niya. Nadala mo naging official. Nadala ko sa kurot. Sa kurutan at sa udyukan ng mga kaibigan. Tinakot ako. Ganun lang kasimple sa sundalo. Oo. Grabe, iba pala mga sundalo. Hindi na masyadong tinatrabaho. Matatrabahuin mo pa naman na mahirap na trabaho. Sa ano ba? Papahirapan. May punto din naman. Tama naman. Hindi ka na pinahirapan. Kaya pag may mga ligaw sa inyo sundalo, huwag niyo pahirapan. Oo nga naman. Oo. Sa serbisyong ginagawa nito sa sambayanan, parang ano nyo na rin yun, tulong nyo na rin. Hindi makap. Diba? Parang sukli na rin yun sa serbisyong ginagawa nila. Pero, tulungan niyo naman ang mga sundalo. pero kamusta po bilang isang ama at asawa si Cap Jerome? Mula kasi nung time na hindi pa siya na-disgrasya, ma'am, malimit lang siya umuwi. Siguro 1 week lang siya sa amin, tapos yun na, hindi masyadong na mga bata. Through calls na hindi siya nakakilala ng mga bata. And then, pag uwi niya, takot yung mga bata sa kanya. Lalo na sa boses niya. Then after nung nabulag siya, doon na po nagsimula yung bonding namin. So as a father naman po, always siyang sa mga bata na siya nagpapaligo, inuutusan ko din paliguan mo ng mga bata. Kahit ako natutulog muna. Tapos siya din nagsusuklay yung maalaga sa mga bata. And then as asawa naman po, napoprovide naman po niya lahat na pangangailangan namin sa family. And then as a husband, wala naman po akong masasabi na sobrang bait kasi nito. Ako yung kontrabida, siya yung laging kawawa. So, gaano po kahirap yung naging suliranin po pagkatapos po nung trahedya? Cap, could you take us back a little bit dun sa mga pangyayari nung araw na na-deploy po kayo sa Maguindanao at na-aksidente? Yes, ma'am. It was March 2, 2016 during our combat operation against the BIF, the Bangsamoro Islamic Freedom Fighters in Maguindanao. Yung kumpanya po namin, ma'am, yung naatasan na to lead the way. At mga 1 month na po kasi kami doon sa area na araw-araw na nakikipagbakbakan doon sa kalaban. So, until such time na yung ang company na namin yung nag-assault ng bahay na yon. So, ang expected na po kasi namin lahat ng mga area doon ay may IED, tinataniman ng IED o improvised explosive device ng kalaban bago sila umalis. So, pero ni-recon fire pa rin namin bago kami pumasok. Pero sa daan, sa may tubig na kami dumaan, irrigation para hindi namin maapakan yung bomba. But unfortunately, ay talagang
yung first platoon pa lang namin, sa second platoon kasi ako, platoon leader ako noon. Yung first platoon pa lang namin, winelcome na ng IED. So naapakan nila doon sa first platoon, tapos nag-detract kami sa Pilapil. Yun, doon kami nag-cover ako sa sa Niyog. Tapos ang ni-report ko, pumunta ako sa kay CEO, ni-report ko na may IED din doon sa tabi ko. Sabi niya, sige Bok, wag mong advise mo yung tropa na wag nang palakad-lakad at baka mayroon pa na makatanim dyan ay maapakan pa nila. Sabi ko, yes sir. Ang after niya sinabi yon, ang accidentally na yung platoon sergeant ko dumaan dito sa kaliwa ko, siya yung nakaapak ng bomba, ma'am. Tapos yung bomba pala nakalibing doon nakabaon doon sa mga graba. At yun yung sumabog. Sa kanya putol yung kanang paa niya. Tapos akin nakayuko ako. Kaya na mata yung nahagip sa akin. Pero conscious pa rin ako at lumuhod ako kasi maraming ground fires. Saka nag-volume of fire na kasi nung kasi yung mga kalaban is mga 200 to 300 meters away lang pa sa amin. So nag-cover fire yung mga tropa. Grabe yung hinagpis nila kasi yung official nila ay natamaan. O mga 5 seconds lang pinuntahan ako tinakbo ako ng tropa ko. Sabi niya, sir, ibaka namin, ibak. So yun, inibaka ko nila pero hindi pa makalapag-lapag yung chopper na mag-rescue sa amin kasi binabaril din sila ng kalaban, may ground fires, ma'am. Kaya instead na sa harap yung landing zone, doon nilipat sa likod hanggang sa ma-extricate kami, cover fire, tapos dinala kami sa chopper hanggang nakalipad kami. So yun po yung nangyari doon hanggang sa ospital, nandun na sa Camp Siongco Station Hospital na kami sa Awang, Maguindanao na kami dinala. Pero hindi pa ako maoperahan noon kasi yung asawa ko hinihintay kasi tatanggalin pala yung kanang mata ko, ma'am. So yun yung pagka dating ng asawa ko, sabi niya, tinanggal na yung kanang mata mo, sabi niya. Sabi ko, ay positive kasi akong tao, ma'am. Sabi ko, okay lang yan at may kaliwa pa naman. Nung pag-ibak na namin sa Biluna dito sa Quezon City, sabi niya pa, wala na daw talaga din pag-asa yung kaliwa mo kasi malaki daw talaga yung sira ng retena. Kaya sabi ko sa kanya, okay lang yan, buhay pa naman ako sa kanya. Pero na-depress talaga ako ma'am nung nangyari yun kasi siyempre yung sundalo, very vigilant yung mga sundalo. Kunting galaw lang makikita mo namin kaagad yung kung may pagtatangka sa buhay namin. Pero yun nga, ngayon hindi ko na mga masangga. Pag sampalin lang ako, hindi ko na masangga. Pero hindi ko pinakita sa kanila na Pero pagka umalis na yung mga bisita ko sa ospital noon, umiyak ako sa aking silid, sa unan ko. Talagang na-depress ako noon nung that time na nawala talaga yung paningin ko. Pero sabi ko naman may mga intervention naman na nangyari sa buhay ko. Yes. Sabi naman nila, Kap, di ba, kahit anong trahedya or kahit anong suliranin ay merong positive na nangyayari. May purpose. Oo, may purpose si Lord sa lahat ng ito, kahit ito ay sa umpisa mukhang depressing or it's a bad situation. Sa inyong palagay po, Kap at Teacher Rachel, ano po yung naging positive dito sa nangyari sa inyo? Sa akin, ma'am, actually, sabi ko, kung saan ako nabulag, doon pa ako nakakita. Doon ko pa nakita ang totoong liwanag ng Panginoon sa buhay ko at ang totoong purpose ko sa mundo. Sabi ko nga sa kanila, binulag ako ng Panginoon para makita kayo araw-araw. Kasi kung nakakita ako, nandun ako sa field ngayon, baka hindi natin alam, baka namatay na ako sa Marawi or whatever, kung saan na area. So, at naging blessing siya in the sense, ma'am, na nung nandun ako sa field, I only commanded more or less 30 personnel. Nung nasa DND na, kasi nung nasa Biluna ako, ma'am, ay
pinag-aaral ako ng AFP at ng Philippine Army sa isang computer school for the blind sa Los Angeles. Sa Los Angeles, Cubao, ma'am. Tapos, after 1 month after na na-discharge ako sa Biluna, ma'am, inassign na ako ni then Secretary Lorenzana doon sa DND to handle the project Kapag Daka. Kapag Daka stands for Kapakanan at Gabay sa Dating Kaniyuan. Yun yung project ng DND for soldiers with disabilities. Ako yung naging program officer doon at nakapagmamigay po tayo ng 190 na wheelchairs in coordination sa mga stakeholders natin. Nakapag-conduct tayo ng mga skills in livelihood training at mga iba pang mga disability-related activities in coordination with the other government agencies concerned. So, more or less mga nasa 1,000 of AAP wounded personnel na yung mga natulungan ko doon. Kaya sabi ng mga tropa doon sa pupunta ako ng Biluna, sabi niya, sir, meron ba ulit tayong livelihood training? May computer training ba tayo, sir? May wheelchair pa ba tayo? No? Hingi ako, sir. Sabi ko, may purpose pa pala ako sa mundo. Sabi ko, may pakinabang pa pala ako sa mundo. So, may purpose po talaga yung kaya kayo na po ang naging representative at kumakatawan sa lahat ng mga nagbigay ng serbisyo sa atin. Ngayon tayo naman dapat ang tumutulong at nag-aasikaso. Sa inyong marriage, sa inyong pamilya, Teacher Rachel, paano po naging purposeful ito pong nangyari sa inyo? Actually, yung time na nabulag siya, ma'am, sabi nga niya, blessing lang na din sa amin. Kasi isa sa factor nun is buhay pa siya and then nakakasama namin siya araw-araw. At yung mga bata is nag-guide po naming dalawa na kumpleto kami. Hindi yung ako lang lahat ang nagpapalakad na tumatayong bilang ama at ina ng mga bata. So parang both kami is nag-work para sa ikakabubuti ng mga bata. Nako, talaga pong inspirasyon kayong pareho na dapat talagang tularan ng ating mga kada. Isa po kayong example talaga ng mga wedding vows na sinasabi natin na in sickness and in health, dapat talaga tayo ay manatiling married to each other, to our partners. At dahil po sa mga nagawa na po ni Cap Jerome, in-award po siya noong 2020 as Best Military Officer at sa ngayon po, siya po ang founding chairman ng Wounded Soldiers Agricultural Cooperative. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong love story at pagbibigay inspirasyon sa ating mga kada na kahit even bad circumstances can turn into good ones. Yes. Basta tayo po ay manatiling faithful kay God. Yes. At meron daw po kayong mga upcoming events. Yes, ma'am. Jerome? What's your event? This coming National Heroes Day po, sa August 26, may gaganapin po tayong fun run and raffle for a cause. Ang fun run po natin is, yung partner po natin is yung Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles sa Bulacan District at Central Luzon. At kayo po ay aming inaanyahan sa dating na 26 August, no, sa taong pong ito. At doon po tayo sa Camp Aguinaldo. Umaga po tayo dito. Mga assembly po natin is 5 o'clock in the morning. At tayo po ay, ako din po ay tatakbo. Tatakbo din po ako. Kahit na ako'y walang nakikita, tatakbo po ako ng 5 kilometers lang. Wow! Pero, so yung ating pong ang raffle for a cause po natin, the proceed of this project will go to our Wounded Soldiers Agriculture Cooperative and its program, yung CARE program. CARE stands for Comprehensive Adaptive Rehabilitation and Empowerment for Wounded Soldiers, and it will address their physical, psychological, social, and economic needs of our wounded soldiers na magkaroon po sila ng disenteng pamumuhay. At ang goal po natin po dito ay maibalik ang recognition at yung ang ating pagbigay ng karangalan sa ating mga kasundaluhan na nagtamo ng kapansanan dahil sa paglaban sa ating bayan. Yes, kaya isama po natin sa ating prayers
ang mga sundalo nating kung wala po sa kanila, hindi natin matatamasa itong kalayaan at kapayapaan dito sa ating bansa. Maraming salamat, Teacher Rachel and Captain Jerome. At para naman po makapag-relax kayo, meron kaming sorpresa para sa inyo na libreng date mula sa Forest Crest Nature Hotel and Resort. Ayan po, Teacher Rachel. Overnight accommodation for 2 po yan. May kasama pang breakfast, may kasama pang masahe, at may kasamang free use ng wave pool. Thank you, thank you. Sana po ay makapag-relax kayo. Maraming salamat po sa Nandun yung main office namin, ma'am, sa Nasugbo. Ay, talaga? Yung may 5 hectares po kami doon na land area doon sa Nasugbo, Batangas. So doon po yung farm ng Wounded Soldiers Agriculture Cooperative. Pero ito hindi lang yan. Para mas lalo pa kayong maging healthy at beautiful, meron rin tayong Sari Skin products na shampoo, conditioner, lotion, serum at sunblock as well. Ayan, para pagmamasyal kayo, may sunblock na rin. Sabi ko na perfect. Oo, isama po natin sa ating prayers, sa mga wounded soldiers Thank you. natin. At ang kanilang safety kapag sila ay dinideploy sa iba't ibang mga missions. Maraming salamat, Cap Jerome, Teacher Rachel, Hakuba. Palakpakan po natin sila. May parting Yes po. Parting words po natin sa ating mga, especially sa ating mga sundalo may kapansanan, sa mga civilian may kapansanan. Huwag po nating isipin, or huwag niyong isipin yung mga nawala sa inyo. Isipin niyo po kung ano pa yung mga natira sa inyo. Ito po ang gamitin natin upang ipagpatuloy ang ating buhay, ang ating pangarap, ang ating pagserbisyo sa ating bayan, at ang pagserbisyo sa ating Panginoon. At isipin niyo, the only things worse than being a blind is having a sight but have no vision. And our ability is stronger than our disability. At ang lahat ng mga sundalo nagtamo ng kapansanan at sugat sa kanyang katawan, kapalit po niyan ay kapayapaan ng ating bayan. Maraming salamat po. At Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!